Kasi nung narinig kong 15, na ano po ako parang di ko... 13 lang po yun. Ha? 13 lang. 13 lang po yung anak ko. 13 lang po. Oh my God. 13 lang po yun. Hindi Sabi 15. po niyo 15. 13 lang yun. Eh, siya na po gumawa ng paraan para po malayo siya sa akin eh. Sumama po siya doon, nagpasundo siya doon kay, kay kuya na gano'n. Nawala rin po kami, hindi namin alam. Eh, pero alam ko po, saka 13 doon po. pa lang pala siya. Pero kaya pala mahirap po siyang kumbinsin ibalik dito. Meron po siyang tinatakasan. Ano po ba? May... Gusto ko lang din po linawin kasi siyempre bilang magulang, ano po, medyo nalungkot lang po ako sa kwento niya na yung... Kaya din siya parang napilitan doon samahan siya dahil nga po meron siyang tinatakasan dito na problema din. Ano po ba nagawa po ng papa niya sa kanya? Sino po bang papa? Unang papa. Yung papa niya talaga. Oo nga po eh. Nakwento niya na po yun sa inyo? Nagkwento niya nga po kasi sa akin. Ako rin din po, kaya nagagalit din siya. Sa tunay niyang ama, ginawaan kasi siya ng hindi maganda. Ng kanyang papa. Siyempre po, galit na galit din po ako no, yung time na yun na bakit ka ako ginawa sa'yo ni papa mo, dugot laman ka, gagawain ka ng ganun. Tapos sabi ko, sige na, para makapag-aral ka ng mas maganda, makabalik ka sa pag-aaral. Ang mahirap daw, pagka nabalik siya, baka ibenta niya daw siya ulit. Hindi. Magbenta. Parang... Bata pa po kasi siya, hindi pa kasi niya alam yung mga ano-anong ganun. po. Para tayong nasa ang tawag doon, zigzag. Ilangan na lang Kuya Mart pa yung natin. Morning po mga katekra. So, 9 minutes. ngayon po, nandito po kami nila tatay sa North Sagaray po. Morning po, good morning, good morning, good morning! Morning po. Meron po kasing... Welcome, ito, pakita mo. Welcome po to Baraka. may mission po kami nila tatay Ram na medyo masilan po. Minsan yung, ano yung salita niya Kuya Boy? Matigas po ito eh. Yung nagiging, no. Apo. Ito pong vlog natin ngayon ay maselan po talaga. Slight left. Slight left. Papanig siya oh. Medyo pataas po yung... Continue for 1.5 kilometers. 1.5 kilometers pa pala. 1.7 kilometers pa. Kaya pala, Kuya Martin, dahil kabundukan na to. Kawawa yun. Dulo. Kaya pala ka, Tekra, nangyayari sa ganito. Sabi sa akin, maraming ganyang kwento sa mga ganito, yung kabundukan. Parang dinadala ho tayo ng panahon sa ganitong mga mission ka, Tekra. Nasa panganib man yung buhay natin, pero masisave natin yung mga bata eh. Pero ang maganda rito yung mabuksan natin yung isipan ng mga magulang na mali yung mga nangyayari, na hindi dapat. Maling-mali talaga. Dapat unang-una ikaw yung puprotekta sa mga anak mo eh. Pati ikaw pa yung mag-aano sa, di ba? Ang hirap talaga magsalita. Pero, kung di na kami makalabas dito ka Tekram. Kanina ho sana, dadaan ho kami sa barangay. Sabi ni Kuya Martin, wag na daw muna eh. Pero 1.5 kilometers pa, 1.3.
Ano, baka natatakot ka. Ay, grabe nung katabi ko. Istahe? No. Hindi naman tayo. Hindi akong umano. Para din po tayo sa kaligtasan naman. Yan o, nung narinig mo. Hindi po kasi alam ni Kuya Tipo yung ano eh. Yung mission natin ngayon. Nakwento ko lang ko kanina. Nung narinig mo, anong naramdaman mo? Yung, ano tayo, nalungkot po na bakit may sarili pang magulang kayang gawin yun sa anak. Kumbaga sa ano parang handa niyang ibigay yung anak niya po tayo sa ganung ano lang tayo. Magkaroon sila ng Nakakalungkot lang yun, no? Sarili mong magulang ibebenta ka. opo tayo. Anong? Parang sa ano na to eh. Liblib na liblib na ito tayo. Sana hindi natin huling araw to, Kuya Poy. Hindi naman po. Hindi, tsaka ano din ka, Tegram, gusto ko ipaintindi doon sa nanay talaga na ba't tinayaan niyang mangyari yan sa anak niya? Nga po. Grabe talaga. Ngayon Hindi ako makamove on. mo po tayo yung kakalaran natin eh. May pagsabayan na lang po tayo. Malalaking napapala doon sa TV, no? Ganun. Oo. Mga tumbukan. Grabe oh. Sarili mong anak, ibibenta mo. Nga po. Hindi talaga ako nalungkot ako doon sa bata talaga. Sobrang durog na durog. Yung pupuntahan nating location ka, Tekram, dead end po siya. Kung hindi nyo kami makita, after nito, may nangyari na ho sa amin. Kuya, pakisabi na nandito na kami sa dito sa Justin Bieber. Ito ba? Pagkakitaan ko. Justin Bieber dito sa entrance, dito sa kanto. Sa labas, Kuya, dito na kami. Sige, thank you, Kuya. Kuya Martin, ikaw na dito. Maghintay tayo sa labas, Kuya. Kamusta po yung buhay po dito? Gusto ko kayong kumusta yun eh. Nung sabi niyong sinunog po yung bahay niyo. Ba't to sinunog ang bahay niyo? Hindi po nga namin alam bakit lahat po ng ano po namin doon po na Lagyan ko kayong mic, okay lang? Parang ninakawan nata kasi wala yung gamit. lahat po kasi ng pera namin naipon namin nung malakas kita na ito eh. Nasunog din po eh. Hindi po namin alam kung nasunog po o kung kinuha po, ganun. Parang sinunog na lang po, ganun. Para Hindi po niyo sigurado kung sinunog Opo. or Accident. aksidente. kasi wala naman po kaming naiwan na dun sa bahay na nung umalis po kami. Malinis po yun. Yung kalang din na nga po kami nagsaing nung makyat po kami dito sa taas dahil may guest din po siyang kukunin nun. Sumama rin po kami. Wala po kami maiiwan sa baba. Kami lang po. Nung kinaumagahan po, naghatid po kami ng guest. Sabi ng anak kong Lovely, Mama, wala na ikibahay natin. Kaya bangan mo ka ako. Oo nga. Sabi ko, yeah. Sabi ko gano'n. Yun nga po, nasunog na. Hindi ko nga rin po alam, lahat po ng namin nasunog. Yung Mga gamit to. mga kakapamili lang po namin eh. Ang mga napundar. Lahat po Mga na. napundar, Kuya Rex, Apo. na sunog po. Wala na talaga. Ultimo suot. Chenso. Saka yung wire po, nasunog po lahat. Saka yung bigas po namin, lahat po. Ang suot, Kailan mo pala nangyari yun? nito lang, bago-bago lang po. Isang buwan siguro. Isang buwan na. Oo, So dito, pasamantala ko kayong pinatuloy dito. Dahil nasunog po yung bahay niyo. Opo. Wala po kami sariling bahay po Dito namin. magtagal din dahil mayroong tao nakatermine. Mm. Pag dumating yung tao, wala na kami. Eh, sabi ko, pangsamantala muna.
Oo. Sakali, nagtapat naman nung ano. Humina yung turista. Yung pag-asa lang po kasi niya yung sa tora-tora lang po, yung mga guest na ibinababa niya po sa berber. Yun Yun lang po po. yung trabaho ni tatay ngayon. Wala po siyang Nagdadrive po ng Tora-tora. tora-tora. Kayo po, ano yung parang pinagkukuhanan nyo ng pangkain? Siya lang po yung Kasi bantay po kayong Opo. dalawang bata, no? nag-aaral po. Naglalakad pa ako kami. Malayo pa. Pag ano po. Okay. Yung eskwelahan po doon, yung nadaanan niyo po kanina, doon po Mm. kami naglalakad araw-araw po yun. So, ibig sabihin may natid po kayo doon, pumasok? Yan po, sinundo ko nga po sila, labasan na po nila. Sila po yung kapatid ni ate. Wala pa nga po kasi silang uniform. Ay! Di pa po sila, kaya pang ganyan lang, pambahay lang po. Nako. Dapat mabilan mo pala sila ng gamit. Pero yung bag, hindi ko napansin na kung may bag po sila. Malaki po yung bag ng isa kong babae. Pinaano lang po. Bigay-bigay lang din po sa amin yan eh. Tayo nung ginagawa niya naman, ba't di niya nagawa ng paraan na, bakit? Ang tagal ng bakasyon, di ba po? Ba't di niya naipon? Hindi po kasi alam na dito po kasi ito mag-aaral po eh. Kasi po ang kung sa tukod po sila mag-aaral, kung dito po ba. Kaya po hindi po agad nabilihan niya ng gamit. Saka yung perang nasunog namin, yun, nakalaki talaga sa kanila. Oo nga po pala, nasunugan Nasunog mo po kayo. kasi yung pangbili din po sana namin ng Okay. gamit ng mga bata eh. Okay lang po, naka-vlog tay? Okay. Nay, okay lang lang po. naka-vlog? Nung nag-usap po tayo, kasama si Tito po rin, ang habol ko talaga nun, yung maligtas yung bata. Kung ano po yung magandang gawin, ano po yung mga dapat itama. So, isa po doon sa pagtama sa mali, paghihiwalayin no sila. At ibalik po sa inyo yung bata. May habol natin sa pag-aaral. Yun yung tamang gawin, sabi ko, para hindi siya mapahamak. Eh, para po yatang ayaw po kasi nung anak ko po eh. Yung anak ko po kasi ang ayaw silang Opo. Sabi ko, maganda ng pagkakataon ng kako yan yung ginawa sa'yo kako na yan. Tulungan ka pag-aaral. Kasi nung narinig kong 15, na po ako parang di ko... 13 lang po yun. Ha? 13 lang. 13 lang po yung anak ko. 13 lang po. Kababerte na lang ito. Oh my 13 lang po yun. Hindi Sabi 15. po niyo 15. 13 lang yun. Parang batang-bata yung tigo sa niya, no? Kung maglaro ngayon, bata isipin. 13 pa lang siya, Nay. Opo, 13 lang po yun. Eh, siya na po gumawa ng paraan para po malayo siya sa akin eh. Sumama po siya doon, nagpasundo siya doon kay kuya na gano'n. Nawala rin po kami, hindi namin alam. Pero alam ko po, saka 13 doon po. pa lang pala siya. Yung gusto daw niyang mangyari, nung tumawag sa akin siya kahapon, ang gusto daw niyang mangyari, mag-aaral naman, papayag daw siya sa kagustuhan nga daw niya. Sabi daw niya, kaya lang daw. Gusto din daw, pupunta-punta pa rin daw dito si kuya. Na ganun, hindi baging gala-gala daw ba. Mayroon mag-aaral naman daw po siya ng mabuti. Yun ang sabi niya sa akin kahapon. Ewan ko kako, bawal na nga ako siya kasi dito. Kaya hindi po pwede. Nakwento nga po yun. Bakit to ba, Nay? Dahil nga po kasi sa anak ko nga po kasi parang may na sila sa anak ko na may something po kasi silang dalawa. Kahit hindi po kami magsasabi, nalalaan po dito yan eh. Yeah. Sa amin ng amo ko. Siyempre nga po, nakikitira lang po kami. Paano po paalisin kami? Wala po kami ibang pupuntahan. Nalalaan po na? Na yung sa dalawa nga po. Kasi masyado po kasi silang masyado po silang dito. Close kasi talaga kahit gantong araw. Napapansin, pagpadaan-daan po dyan yung mga tao. Nakikita po sila. Marami din po nagdadaan dito mga tao po. Hindi lang po kami. Lalo na yun dyan. Ibig sabihin, napapansin niyo yun, inano niyo po parang... Para po hindi mapunta na dito si kuya. Para hindi magkuhan. Nung nakita niyong very close sila, malapit sila sa isa't isa, ano pong ginawa niyo?
Sabi ko naman, kinausap ko, baka ako sa close ka ako yan, nauwi-uwi na kayo sa magkaugnayan na kayo, may relasyon na kayo. Sabi naman ng anak ko, si Mama Ika. Sabi ko, anak, dyan din ako nanggaling, bata rin ka ako nag-asawa. Hindi mo na ka ako kung matataguan ka ako kung ano ka ako yung ano yan, sabi ko gano'n sa kanya. Ngayon nga po, banda nga pong huli. Nung uwi na siya ng Tokod, dito nga, nagpaalam siya dito sa asawa ko na, ako rin, nagulat din ako, galing ako ng tindahan dahil bumili ako. Nakaupo siya diyan yung, ito asawa ko, saka si Sherwin, nakaupo din yata dito. Sabi, paano ba Eka, Kuya Rex yan? Mahal ko na Eka si, ganito, ganyan. Nagmamahalan Eka kami. Nagmamahalan? Ano ka nagmamahalan? Hindi ka ako pwede at bata ka ako, anak ko 13 anyos lang yan. Huwag ka ako yung makulit. Dapat pa lang, nung una pa lang, nakinig na kayo sa akin. Mahabang kwento yung lalakarin ka ako natin, yung malaking gulo ka ako, yung pinasok nyo ka akong dalawa na yan. Oo nga po. Yun nga sabi ko sa kanila. Hindi pa rin nagpatuloy ng nagpatuloy. Hanggat nung una po, nagkaayos na nga po kami sa ganung bagay nung una. Nagkasunduan na kami. Nung bandang huli, iyan na naman. Nung anak ko na gumawa ng para sila magkita, nagpasundo yung anak ko diyan sa may baba lang diyan. Nay, pwedeng i-ano nyo nga sa amin. Paano ba nangyari? Paano napunta dito yung lalaki na yun? Nakilala niya? Paano? Kasi po kaibigan ko po kasi yung lalaki na yun Opo. Katropa ko po talaga yan Matagal na po kami magkatropa niyan. Katropa nyo, tapos bakit ganun yung Yun nga po ang ginawa niya Hindi ko rin pantanggap sa sarili ko, ba't ginawa mo ka ako? Alam mong tinuturing kitang kuya. Tapos ginanyan mo ka ako yung anak ko. Sinira mo kinabukasan ng anak ko. Nagalit din ako sa kanila Sa kanya, nagalit ako kaso hindi ko na Sa sobrang sama ako ng loob, hindi ko din kinakausap masyado yun. Dito nyo lang po naging kaibigan yun? Hindi po, doon pa po sa amin, sa Bulacan. Sa Bulacan? Sa ano po ba? Kapitbahay nyo siya naging kaibigan? Malayo po sa amin, medyo malayo po. So doon lang, parang kapitbahay nyo, kaibigan nyo? Pero po dati po sa amin, nung nagpupunta po yan sila, wala naman po akong nakita sa kanila na meron silang relasyon na silang dalawa. Okay lang na pumupunta-punta, yung harutan lang sila, ganun-ganun lang. Nung naano ko kasi yan, nagsabi din sa akin yung anak ko na yan, nung nandoon pa kami sa Tukod, unang kita pa lang daw ni kuya sa kanya, gusto na rin daw siya ng lalaki. Sabi niyang ganun. Sinabi sa akin nung anak ko yun, may gusto na rin sa kanya noon pa daw. Sabi kong ganun. Hindi ko naman po alam na hanggang dito sundan din yung anak ko nga ng ganun. Kaya nangyari po yung ganyan So nakita niyong parang may ugnayan na sila, inano niyo yun? Parang... inano ko na nga po, inilapit ko na po sa barangay namin na para si kuya, maano dito na hindi na mapunta. Yun, sa akin nga, okay na nga yung gano'n na yung di na siya mapupunta rito. Kaso yung anak ko naman ang gumawa ng paraan para magkita sila, nagpasundo dyan sa may labasan dyan. Gabi, tulog po kasi kami dito Nagising po yung anak kong babae, sila po magkakatabi dyan sa may loob. Di po kasi kami kasya dyan sa loob lahat Oo nga po paano kayo kasya dyan? Dito na lang po kami natutulog, naglalatag na lang po kami ng dyan, ng sapin po. Pakita mo yung yung tulugan. Bali, ilan kayong natutulog dyan? Yung mga bata lang po natutulog dyan sa loob. Ilan po bali natutulog na bata dyan? 3 po. 3. Tapos dyan na lang kayo sa dito labas? na lang po kami sa sasapin na lang po kami. Mahirap din nung masunugan, no? Opo. Lahat po Lahat yung mga damit namin bigay-bigay na lang dyan. Yung malaman nila na sunog yung bahay namin. Gano'n kahirap yung masunugan? Napakahirap po. Di bali nakawan, wag lang masunog. Di bali nang nakawan ka ng 10 beses, wag lang masunugan. Nga po. Di bali na lang, kinuha na lang sana lahat ng mapakinabangan sa amin, wag nang sinunog sana Lahat po, kasi talagang wala no? Napakahirap po, panibagong na Lahat ng mga pundar po nagamit, sabi niyo nga po kanina. Tapos pambili ng uniform sana, no? Na rin po, naglaho lang ng gano'n. Natulala po ako noon Ito, hindi ako makausap niyan. Ilang linggo ako nito, hindi makausap na maayos Nahayaan ko lang yun. Sabi niya, wala tayong magagawa.
Ha? Nakausap Iyan nyo lang lahat siya. kay God dyan. Para po ano. Huwag kang bumigay sa unang pagsubok. Oo. Hindi niya ako makausap ng matino. Nito lang ako medyo nakakausap ng ano niya. Sa ngayon po, ano po yung plano nyo? Ano kung kami na ano. Kung mayroon kami na... Kasi ayaw na bumalik yun. Doon sa nasunog. Bakit? Doon po kasi nasunog bahay namin. Ako ay baka kami... Ang hinala ko kasi, hindi... Sinadyang sinunog. Kasi ang pera namin, yung bariya, Oo. nalakan siya na 1.5 na tagbe 20 pesos. Hindi mo masunog yun. Akala ko 1.5 million. Hindi. Hindi yung ano po yung sa Yung 1.5 liters. na yung oo, yung ano na yun. Dalawa yun, puno. Tsaka 4,000 na. Kasi nangalakas po kita na ito talaga pong nag-iipon po talaga ako, nag-aano po talaga ako kasi nga yung mga anak ko, mga gamit ka ako magpapasukan. Saka nga ay iniisip ko, malaki gastos ng grade 7, yung anak ko nga si Lovely. Oo. At bibili ka. Pinag-ipunan nyo din po pala talaga. Oo. Gusto ko po kasi pag-aralin siya, pag-aralin ng anak ko kahit di niya tunay na anak. Gusto niyang makatapos sana ng pag-aaral yung anak ko, saka yung mga anak ko. Siya nagpapaaral kahit na lang walang-wala. Ganun, ano siya, gumagawa rin paraan. Nalungkot lang ako, 13 lang pala siya, sabi 15. 13 lang po yun. Kumusta ba siya nung kabataan, si ate, yung anak niyo? Okay naman po siya. Masipag po mag-aral yan, nandun po sa amin yan. Hindi po ma-absent yan sa school. Hanggat nag-ano po yan. Nang grade 6, nagtungtong ng grade 6, hindi po nahinto ng absent yan. Kahit wala pong baan yan, pumapasok po yan doon sa amin. Kahit wala po akong maibigay sa kanyang pambaon, talaga hindi pumapasok po talaga yan. Pag wala po kaming ulam, nag-uulam lang po ng mantika toyo yun eh. Yung anak ko na yan. Toyo, para... Opo, para may makakain lang po siya. Sa mga kapatid niya, kumusta po siya sa mga kapatid? Okay naman po siya sa mga kapatid niya. Hindi naman, ano naman po siya. Mabait naman siya sa mga kapatid niya. Eh, yung lalaki nga po niya, lagi niyang hinahanap yung ate niya. Asan daw si Ate Loveline daw niya. Sabi ko, wala na, sa malayo na kakaw. Hindi na ako babalik yun. Sabi ko sa kanya. Yung ano nga po yung cellphone nga po nadala nila na yun hulugan pa po yun Hindi pa natin mahulog-hulugan Inaano na Sino po si ate? Yung cellphone po na yun, hulugan pa Kinuha po. niyo po yun? Opo, ano, Kas na pera. Oo. Magkano po yun, Tay? Sana. Ewan ko kung magkano kasi sa kanya ko inintindi ko pisa. Siya nag-iipon. Ay, ganun, Tay? Ba't yung sana Sana yung iba... gusto ko rin. Talagang hindi mo binibigay yung sahod, Kuya Martin? Kasi natural kung kumita ka tapos ikaw sasarili mo ang pag-budget, abala ko sa akin yun. Ano po bang, Nay? Anong nangyari sa papa nila, ate? Yung... Ano po, naghiwalay din po kami niyan. Maliliit pa lang po sila. Ako na nagpalaki sa kanilang 3. Ako ang naghanap buhay para sa kanila. Ano pa lang yun. Ilan po ba silang anak niyo sa 3 unang po. asawa? 3 po sila. Panganay po siya? Hindi po. Ang panganay ko po, lalaki po. Bali pangilan na siya? Bunso sa unang asawa. Bunso sa unang asawa. Yung panganay po, nasan ngayon yung panganay? Yung panganay ko po na anak. Yan po, Sa tukod po sa nanay ko po. sa tukod. Okay naman po siya doon. Okay naman po. Yung pong pangalawa, Nandun po, nagtatrabaho na po sa Mairag. pero kumusta po sila ngayon? Okay naman po, tumatawag naman po sila sa akin. Okay naman sila. Ano po ba sila? May asawa na sila? Wala po. Mga nagtatrabaho lang po yung pangalawa ko. Yung anak ko po, nandun lang po sa bayan sa lola po niya. Buti hindi niyo sila kasama na. Hindi po, ayaw po nila Kinukuha rin po sila, ayaw din nila Gusto po nila doon sa Pinapadalahan ko rin po ng pera yon yung anak ko. Pagka po may extrang pera, binibigyan ko rin po sila. Okay. So, ang may problema po si tatay kaya niyo iniwalayan? Yung Yung tatay. una pong asawa? Siya po ang may problema, hindi naman po ako. Siya po, ako po ang iniwanan niya
Opo. Ano pong problema, Nay? Wala naman po sa akin problema. Napakabait ko naman po. Kaya lang po ako lang din po talaga niloloko lang din. Wala po akong problema sa asawa. Opo. Naasikaso ko naman sila ng maayos. Kaya lang po, niloko ko ng unang papa nila. Tumama po sa ibang babae. Matanda rin yung napangasawa. Magala-gala din po sa amin yun. Minsan-minsan lang. Napakadalang gumala talaga. Oo. Sa mga anak niya. Yung bali yung una niyang kinasama, kasi sabi niyo taga San Rafael talaga kayo, no? Opo. Yung una niyang kinasama, yung papa ni Ate. Saan niyo ho yun nakilala? Sa naman po yun? Sa Diliman po. Diliman, Sa Cruz Manila Nadaan. po. Hindi naman. Sa Cruz Nadaan. Opo. Diliman 1. Tapos yung pangalawa po yung kinasama, yan na po yung naging anak niya doon. natin. Opo. Ano pong nangyari din doon? Ba't po kayo naghiwalay? Tamad po kasi. Ako lang din nagtatrabaho para sa amin din. Hindi siya magtrabaho. Pag may trabaho ay magtrabaho eh. Opo. Nahihirapan. Tapos sinasaktan po kasi ko eh. Tapos iniwan niyo na po siya. Laging selos ng selos. Wala naman siya selos. Pinagtatangkaan pa yung buhay ko. Baka lumaan po kasi. Tuluyan po ako. Kaya ako na rin po ang nakipaghiwalay sa kanya. Lagi siyang naninigaw sa akin eh. Mga bata sinasaktan niya. Ayokong nakikita ko yung anak ko sinasaktan eh. Kaya iniwanan ko po siya. Tapos si Kuya, Ayan. kailan lang ko kayo nagsama ni Kuya Rex? Bago lang. Bago lang po. Kayo po tanongin ko yung honest na sagot po. Kumusta po yung niya sa dalawang anak niya? Okay naman po. Wala naman po problema. Pagka po may pera yung asawa ko na yan, Papa, bili mo ikaw. Binibili naman po ng asawa ko na yan. Hindi po niya napapalo yan. Ba't ang layo niyo, Kuya Rex? Lapit nga kayo sa asawa niyo. Parang, may problema po ba kayo? Hindi po. Ganyan lang po kasi yan. Hindi. Ganyan lang po yan. Pero kumusta po yung samahan niyo ngayon, Kuya Rex, ni nanay? Ayos naman. Wala naman kami naging problema. Sabi ko sana kung habang buhay sanang ganito tayo. Sana hindi kagaya nung siya iniwan ng iwan ng asawa, ako iniwanan ng asawa. Siya po nang iwan, kayo po yung iniwan. Ba't po kayo iniwan? Iwan siya. Pumabilang bakuran eh. Ano ba yan? Ba't ganun? Sa tingin niyo, Kuya Rex, bakit nangyayari yung mga ganun? Hindi ko alam. Kung sa akin naman, masipag naman ako. Hindi ko naman siya masabing tamad ako. Dahil ako naman naghahanap. Basta't mayroong pagkakitaan ng legal na pagkakitaan. Kahit mahirap yan. Kahit makati sa katawan ko. Basta importante, parehas ang kita ko. Tama. Tataga po yan ng Bukawi. Nag-uuling po siya pag wala pong talaga. Nagtyagaan lang po talaga. Pagka talagang wala nang biyaheng mag-uuling na naman ako. Para masuportahan. Nakita ko nga po yung mga sugat nyo sa mga pay. Itaas nyo nga tayo, ganun nyo, para mapakita ni Kuya Martin. Ano yun eh? Dahil sa trabaho yun eh. Trabaho po. Sa pagtataga po ng Bukawi, pag-uuling. Ayaw ko naman yung malalamang usapan, manghihingi. Tayo. Ang galing nyo tayo. Aper daw. Tama po yun. Nay, sa unang kinasama nyo, pangalawa, pangatlo siya, ano yung kakaiba sa kanya? Ano siya? yung parang mas minahal nyo sa kanya? Mabait po siya. Gaya po ng... Napakabait niya. Hindi siya... Ano yung pagkamabait? Ano nyo sa... Ano po kasi siya, yung hindi siya... kahit na walang kasi, pagkain sa gumagawa ng paraan para sa asawa niya, sa mga pamilya niya. Gumagawa ng paraan. Pero yung iba ko po kasi asawa, una at pangalawa, hindi eh. Dito nakikita ko po kasi masipag po talaga siya. Hindi siya pabaya sa asawa niya, kahit na lang. Mabait siya sa asawa, hindi nang bubugbog. Tatingin nyo hanggang kailan po yung samahan nyo? Hanggang na po yan, hanggang wakas na po yan. So nakikita nyo na si Kuya Rex, siya na yung hanggang wakas, hanggang dulo na.
Okay. Mapunta na ho tayo sa ano natin, sa lakad namin ngayon. Opo. Opo. Dahil po sa pagkumbinsi ko kay kuya doon sa kasama niya, doon sa boyfriend niya, nasabi ko kumbinsihin mo ng kumbinsihin para mas malagay tayo sa malagay sa maayos na mas maayos. Apo. Kasi kung magpapatuloy po doon, mapapahamak po siya, di ba po? So sabi ko, nasa sayo yan. Kung gusto mong mapanatag ka, kasi kahit po si kuya kasi hindi po siya mapanatag din eh. Sabi po niya kahit daw saan magpunta, minsan napagkakamalan daw siyang Kuya. kuya nung kasama niya. Minsan napagkakamalan ding tatay. Sabi ko sa kanya, kumbinsihin mo na mabalik natin si ate sa magulang niya para maibalik natin sa school, makapag-aral siya ulit. Pero kaya pala mahirap po siyang kumbinsihin ibalik dito. Meron po siyang tinatakasan. Ano po ba? Gusto ko lang din po linawin kasi siyempre bilang magulang, medyo nalungkot lang po ako sa kwento niya na yung kaya din siya parang napilitan doon samahan siya dahil nga po meron siyang tinatakasan dito na problema din. Ano po ba nagawa po ng papa niya sa kanya? Sino po bang papa? Unang papa. Yung papa niya talaga. Oo nga po eh. Nakwento niya na po yun sa inyo? Nagkwento niya nga po kasi sa akin. Ako rin din po, kaya nagagalit din siya. Sa tunay niyang ama, ginawaan kasi siya ng hindi maganda. Ng kanyang papa. Siyempre po, galit na galit din po ako noon. Yung time na yun na bakit ka ako ginawa sa'yo ni papa mo? Dugot laman ka, gagawain ka ng ganun. Sarili niya. Anong ginawa niyo nun, Nay? Nalaman niyo yun? Masakit po sa akin eh. Yung nangyari po sa akin yung ganun. Nagulat nga po ako eh. Sobra akong nasaktan doon sa kwento niya. Malangya po yung papa niya eh. Ginagawa ko siya. Hindi ko alam kung So sabi, yun nga po kaya naintindihan ko kung bakit ayaw niyo talagang papilit na ibalik. Kasi nga po, may madami ko siyang kinuwento. Pati yung kinasama niyong pangalawa, yung anak po ng kinakasama niyo. Ayun nga po. Paano po ba nangyari doon, Nay? Di ko rin po kasi alam yung nangyari. Late na po niya sa akin. Sinabi yun eh. Late niya po niyan sa akin. Sinabi niya. Galit na din po ako yung nangyayari sa akin. Kaka yung ganun eh. kaya nung malaman ko yun, sabi ko dito na lang ako mag-aral yung mga anak mo. Ako Kaysa ganun ginawa yung sariling magulang yun. Hindi tama yun. Yung sa akin nangyayari yun. Kung alam ko lang na ganun gagawin. Sabi ko sa kanya, hanggat maaari, dito na lang natin mag-aralin yung mga anak. Kaya kinuha niya. Kaya ang problema naman, ito naman ang tumulit. Tapos sabi ko, sige na, para makapag-aral ka ng mas maganda, makabalik ka sa pag-aaral. Ang mahirap daw, pagka nabalik siya, baka ibenta niya daw siya ulit. Hindi ah. Benta. Paano po ba? Naguluhan nga ako na eh. Iniisip ko naman, parang... Bata pa po kasi siya. Hindi pa kasi niya alam yung mga ano-anong ganun. Kaya po gusto kong linawin. Ano po ba yung ibig niya sabihin? Gaano po katotoo yun? Nung 9 years old pa lang daw po siya, binibenta niya na siya. Hindi po totoo yun. Hindi ko po siya inaano. Nagagalit nga po ako sa ginagawa ng kinakasama ko na yun. Yung pangalawa po na yun. Hindi po ano yun. Hindi po pagbebenta yung ginawa ko sa kanya na yun. Po. Hindi. Kasi nasa 1 taon daw na yung ginawa niyong mga 1 taon may get na binibenta niya siya sa anak ng stepfather niya. Hindi. Na kinakasama niyong pangalawa. Hindi po. Hindi po totoo yun. Ba't po kanya sinasabi yun? Baka akala po siguro niya ganun. Pero hindi naman po.
Ano po ba talaga nangyari doon, Nay? Han, ano yung mga bata? Han, Ano ba yan? kakain daw eh. Hindi po totoo yun. Yung mga sinasabi, hindi po yun. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan Wala yung, pong yung 9 years pa lang po siya. Kasi nga po, yung ano po, yung pangyayari po kasi niyan, yung sinasabi, parang pong sinasabi niya po kasing ibinebenta. Para pong ano, yung kasi yung anak ng asawa ko na kinakasama ko, ano, kasi papakulong ko po talaga siya eh, sa ginagawa niyo sa anak ko eh, murang edad na ganun, talagang papakulong ko na po siya noon eh. Eh nung ano, tumawag sa akin, ano daw ba yung balita na gano'n na, ano daw, bakit ko daw siya ipapakulong. Alam mo naman kako siguro kung bakit kita ipapakulong dahil sa ginagawa mo sa anak ko. Sabi niya gano'n, sige daw, wag ko na lang daw siyang ipakulong. Sabi daw niya, kinausap niya ako. Ano, bibigyan na lang eka kita ng pera sa ginawa eka ng anak ko. Hindi na daw niya uulitin yung ginagawa niyang ganong bagay na ganon. Ayun nga po, yung ano, para magkaayos-ayos kami. Ayoko rin po kasing ano eh, kumalat din po talaga totoo. Ayoko po kasi maiskandalo sa ganyan pong ano. Gusto ko yung ano eh, yung arglalo ano po lahat eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Din, yun nga po, ang inano niya po sa akin, ang binigay niya po sa akin na offer, yung bahay po namin sa Tukod, yung pinagawa po ng anak niya. Kasi po, 20,000 po mahigit yung bayad doon sa yung pagpaayos na gastos po niya. Pera pa po yung mga labor po sa mga ganun. Tapos po yung nagbigay po sa amin ng ano po, ng motor, na 3 motor po yun, 200cc motor. Tapos saka po yung kung iba-iba pa pong motor. Pero hindi din po akong nakihinabang nung ano na yun dahil yung asawa ko nga po na yun yung ama niya ang binenta yung motor. Eh, sabi ko, ba't bibenta mo? Akin ka akong motor yan ah. Sabi ko, may pagkasuntuan ka kami ng anak mo, bibenta mo yun, wala ka rin ka akong karapatan sa bahay na yan. Sabi ko gano'n sa kanya dahil may pag-uusap kami, saka nagbigay po sa akin ng pera po na 10,000 pa ho yun. Yung anak ng asawa ko po na yun po yung napag-usapan namin para hindi ko po siya ipakulong. Sabi ko, wag ka nakako sa amin, manggugulo pa. Yun ang pagkasunduan po namin nun. Yung para po wala nang ano sa amin. Ingay po ba? Yun po ang ginawa ko po, ano. Para, yun po ginawa ko. Hindi po pagbebenta po yung sinasabi po nila. Hindi po yun. Nung pong ano, ba't inabot ng 1 taon yung ganun na Alin po ang 1 taon? Inabot daw po ng 1 taon yung paggalaw sa kanya ng anak po nung kinakasama niyong pangalawa. Wala pong 1 taon yun. Wala pong 1 taon yung pangyayari ng ganun po. Wala pong 1 taon yun. Bakit po kaya ganun? Hindi po, ano, ako po nakakaalam nun nung wala pa pong inabot ng 1 taon na ganun. Mga ilang beses pong nangyari lang. Hindi ko po alam kung sa, ano, basta nagkwento na lang sa akin yan na ganun. Eh, sabi ko, ba't di mo agad sinabi sa akin ng kako, ano. Eh, nalaman ko pa kako sa iba pang kako. Sabi kong gano'n na, ano, na pag-uusap-usapan na kako na, ano dyan. Sabi kong gano'n. Eh, ba't naman kako pumayag ka kako sa gusto? Alam mo, maisip ka na. Sabi ko, gusto mo rin kako. Ginaganong-ganong ko po si mama, hindi ka mama. Eh, wag daw magsusumbong ka sa inyo eh. Sabi daw ng lalaki, wag daw magsumbong ganun. Eh, hanggat sa napapansin ko kasi yung anak ko nga, habang ano, may napapansin na ako sa kanya, kakaiba. Kaya, ganun. Ano po yung napapansin niyo? Nagiging, ano na po siya eh, ligalig na po siya eh. Parang iba na kinikilos eh, ganun. Nung nangyari po yun, nung pinabakasyon ko po siya dun sa anak ng asawa ko. Siyempre naman po, tiwala ako, ano naman po, hindi ko po iniisip mangyari yung ganun eh. Mga, ano lang po yata siguro, mga edad nun, mga shampoo yata, nga ganun. Tapos sinabi niya sa akin daw, sinilabangan ko yung ano po niya, legis niya, may dugo nga po. Sabi ko, ba't ka ako may dugo ka ako rin? Hindi niya pa sa akin sinabi yun, tinago rin pa po niya sa akin yun. Pero pinilit ko po ako, pinilit ko siya na ganun nga daw yung nangyari. Tapos nitong edad nanto na yung medyo ano na siya, yung medyo kanakwa na siya, ano na siya eh, mga ano yung edad niya siguro. Hindi ko kasi po matanda eh.
Yun, naulit na naman po yung ganun. Yung dito na po sa may bahay po namin sa sa Rafael. Sino naman po yung nandun? Yung mga kapatid ko po. Tapos kasi po mga kapatid ko po yung nandoon yung kasama nila sila naiiwan. Tapos kasi po yung, di ba po, halimbawa po, ito po yung bahay namin. Halimbawa, iyan lang po yung yung bahay sa may tita ko po dati. Nakikitira lang din po kami, wala din po kaming bahay pa noon. Wait lang po, linilinaw ko. Sino pong gumalaw sa kanya doon sa bahay niya? Yung anak ng asawa ko nga po. Akala ko Yun kapatid. po, hindi po kapatid Okay, ko. sorry Yung po. anak ng asawa ko po. Nung nakatira po kasi kami doon, sila naiiwan doon. Ano po? Una niyang kinuwento na una niyang kwento, yung pangalawa niyang kinakasama, yung anak po noon. Yun nga po yun. Yung 9 pa lang daw po siya noon. nga, yun nga po, yung yun. Pero hindi pa na sa akin sinabi, agad-agad po niya yun Gaano ko katagal nung nalaman niyo? Matagal pa po niya sa akin sinabi yun Hindi agad siya nagsalita sa akin yun Tinago Ba't lang. di mo niya kagad sinabi? Oo, hindi niya po sinabi yun. Hanggat ako na ang na ganun nga po. Hindi niya po agad siya kasi sinabi sa akin Ba't yun ko kaya ganun? Hindi ko po alam po sa kanya. Sabi ko, pagka merong mali nang ginagawa sa'yo, magsabi ka lang kako sa akin. Sabi kong gano'n sa kanya. Ay, hindi naman po siya nagsasabi. Tapos yung naulit naman na yung medyo ano na siya, martudes na siya. Naulit nga po yung gano'n na Grabe din na naman. Anong nangyari na Kawawa naman. Kaya nga Ba't po, may sira parang- yung buhay po ng anak niya dahil sa mga kinakasama niyo? Kaya nga po. Ayaw ko lang po yung salitang baka ibenta po ako ulit ni nanay. Hindi po yun totoo na ibenta. Ginagawaan ko po siya ng pero siya hindi nagsasalita sa akin. Ba't ganun o kaya yung salita niya? Hindi totoo yung sabi niyang ibenta. Yung niya na yun, hindi po totoo yun. Ang dating ko kasi parang binibenta niyo lagi para Hindi po. magkaroon ng pera. Hindi po yun. Hindi po totoo yun. Mm. Yun nga po yung siguro sinasabi niya yung unang nangyari nga po na ipapakulong ko nga po kasi yung anak ng asawa ko. Yun na po yung, baka yun po ang iniisip niya na na kuha na yun. Bayad. Oo, bayad na ganun. Oo. Pinakulong tapos pera papalit. Oo, saka yung, oo. Yun siguro yung yun po yun. Pinakulong niya po yun. Ang mahirap kasi, ang di ko lang matanggap na inabot ng mahigit 1 taon. Hindi po kasi nagsasalita din sa akin yung anak ko po na yan sa kanya po ang problema, hindi nagsasalita sa akin ng yan. Na anak ko po na yan. Hindi po. Tapos after daw nga po nun, nung 12 siya, bumisita sa papa niya, tsaka po ginawa ng papa naman niya sa kanya yung Kaya nga Grabe. Iyak po siya ng iyak kahapon. Yun nga yung sabi ni ni Kuya. Iyak nang iyak na daw. Tinatanong ko nga kung ano ka ako. Ano yung napag-usapan niyo ka ako.